yung seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Pero paano natin magagawa yon kung mismong yung nagpapatupad nito ay hindi nasusuportahan ng ating gobyerno? Kasi po, kaya na din po nang nasabi kanina ni Ma'am Queiroz, napakalaki po ng banner program ng ating ng Department of Agriculture. Meron pong rice, corn, livestock. Kung meron kang dagat, meron pang fishery. May mga bayan po na na-identify namin na ang tao lang sa isang munisipyo ay yung municipal agriculturist at may kasamang isang job order. Kung ikaw ay may 28 barangay na lahat yun ay agricultural area, kahit gaano kaganda ng programa ng Department of Agriculture, kung walang maayos na magpapatupad doon sa mga road area, walang tao, ang gagawin lang ng municipal agriculturist, tatawagan si kapitan, ibibigay yung ibinaba ng Department of Agriculture, pero wala nang magbabalidate, walang magtuturo. Kaya ang nangyayari po, hindi natin maatin yung mataas na production kasi walang guro ng agrikultura na magtuturo sa mga makabagong pamamaraan na ibinababa ng ating gobyerno. Kaya sana po matulungan po agad kami ng mga minamahal nating senador na kaagad na maipasa po itong bill na ito. Sa baba po, lalo na po dun sa mga may karagatan, kami rin po yung masigasig na nagpapatupad ng Batas Republic Act 654 na inamiyandahan na dating 8550. Yung mga municipal agriculturists, sila pa rin yung nasasampahan ng kaso. Meron kaming isang kasamahan sa Quezon na dismiss sa kanyang trabaho dahil doon sa pagkapatupad niya ng Batas 8550. 5 taon po siyang na-dismiss. Pero ang problema po, pagdating sa local government, pag nasampahan ka ng kaso, sarili mong gastos. Kasi hindi ka naman susuportahan ng local government dun sa abogado. Nanalo po siya sa Supreme Court after 5 years. Pero pinabalik siya sa kanyang trabaho. Mabuti na lang yung mayor hindi pinilapan yung item na municipal agriculturist. Pero 2 years na lang siyang nag-serve as municipal agriculturist. Paano kung hindi siya nanalo dun sa kaso? Yung ilang taong pinagsilbi niya sa gobyerno, wala pong mangyayari. Dahil dun sa pagpapatupad lang po niya ng batas pangkaragatan. Yun lang po at ito lang po yung, kaya po kami naririto, tutusin po, noong nakaraang linggo naman po, galing po kami sa Visayas, sa Bohol, para din po kunin yung consensus ng aming mga kasamahang municipal agriculturists. Maraming salamat sa inyo, Sir Jomar. Dito naman sa CHED, we'd like to, of course, recognize Mr. Mascareñas. Sir, what is your opinion on the measure? No, I think it's really high time not to pass this law. I'm a new member of the technical panel for agriculture under CHED, but I came from the private sector. So I've been in the poultry industry for the last 42 years, building the poultry operations of Pure Foods when it was under Ayala Corporation, and founded the Bounty Fresh Chicken and Chooks to Go. So I've recently retired, and I'm making myself available to help CHED and agriculture. I'm from a product of UPLB also, and I'm from Butuan City. In fact, in your place, Senator, in I think 1995 to 1997, I set up the contract breeding operations for broilers in the area. So we have contract breeders like Gingona, Pilaes, and the rest. And as far as the private sector is concerned, we hire a lot of animal science graduates from different schools and universities. But as far as training is concerned, the technical know-how is really developed. We send a lot of our technicians abroad to
gain whatever are the latest technologies. But we thank you, Senator, no, for sponsoring this bill to professionalize agriculturists. Dagan salamat, sir. May akong silingan. We're from Bukidnon. And thank you for helping us set up the broiler plants and, of course, the broiler houses in Bukidnon. Bukidnon is actually one of the largest producer of poultry in Mindanao. Dahil sa cool climate, alam mo yung pinakamababang elevation ng Bukidnon is 1,000 feet above sea level. Pinakamababa na po yan. Pataas yan up to 4,000 feet. So, tuwan-tuwa yung mga livestock doon pag baboy tsaka manok dahil malamig lalo sa gabi. Gustong-gusto po nila. And we have so many locators there. Bounty Fresh is one, San Miguel's another, Gamma Foods, and several other independent producers. So, kaya malapit sa puso ko po yung agrikultura. It's not about just advocacy. It's also the survival of my province and the region. Kasi Region 10, napakaganda po ng Region 10, Northern Mindanao. Sila po ang gateway to the Visayas. So lahat ng halos na pinoproduce na agrikultura sa Region 10, which is Cagayan de Oro, Bukidnon, Misamis Oriental, Occidental, Lanao, Del Norte, sama namin. And of course, Camiguin for their lanzones. Ay na-export yan po sa Visayas because may direct Roro palagi for Bohol, Cebu. Talagang gateway po siya. So I think we thank CHED for their support, and we'd like to recognize the chairman of the technical panel, Dr. Glenn Gregorio, for your comments, sir, on the bill. Yeah, thank you very much. Good morning sa inyong lahat. Na-mention na lahat, nandun na, excited tayo lahat, at especially agriculture is knowledge intensive. Sabi ko nga, ang maging agriculture ay mahirap ito. Mabuti nga yung sa tao, matatanong mo, kailan ka inubo, kailan ka lalagnatin, ikaw manghuhula ka ngayon sa halaman. Ano bang sakit nito? Gutom na ba ito? So it's very daming hulaan mo kasi very risky siya. So ang dami naming inaral dito, but professionalization of agriculture is very important. I work with the different countries din sa Southeast Asia at tayo ang mangunguna, tayo maging professional ng agriculture. In Southeast Asia, tumitingin sila sa atin at tayo mangunguna dito. So with the expanded rice tarification law ngayon na maraming funding din county dito, with sasabayan natin ng professionalism ng agriculture, ay lalo nating mapaigting ito. Yun lang siguro, at kung maging professional ng agriculture natin, maging appealing na sa mga youth ang pumunta sa agriculture kasi license na yan, appealing na, sexy na agriculture sa ating mga kabataan. So dadami ng sigurong pupunta sa agriculture. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Glenn. Actually, pinapakita ko kay Sir Robin yung may app po ako na picture this yung para sa mga halaman. Kasi I'm parang amateur horticulturist. Mahilig ako sa floral vines and plants. E pag may nasisira na mga dahon, ganun, meron na pong app na pwede mong gamitin, picturean mo lang, lalabas yung variety of the plant, the genus, and then also the problems, how to take care of it. Pero, you know, of course, that will make life easier for agriculturists, but at the end of the day, we need educated agriculturists, basic education on agriculture. So, tanong ko lang, Doc Glenn, ilan pong universities and colleges are offering agri courses all around the country? Just a ballpark figure. Sa SUC siguro natin. Siguro we have, sa estimate ko, mga 74 to yung directly may course ng agriculture. 74 college and universities na nag-offer nito. At yun din ang challenge natin dito ay kakaunti ang uma-attend ngayon with, as I mentioned, with professionalization of agriculture, magiging sexy na agriculture. Agriculturist na ako, ngayon professional na ako. So yun ang tingin natin. So maging sexy na agriculture, marami na tayong mga kabataang pupunta doon. Tama po kayo dyan, Doc Glenn. Alam mo, last trip ko sa New Zealand, dala ko buong pamilya ko, sa airport, ang dami ko nakasamang taga-LB, taga-CLSU. Sir, Sen, alam ko agriculturist ka. So, kami po graduate po ako ng CLSU, Animal Science. Nandito sila, doon sila sa New Zealand. Nag-aalaga ng tupa, sheep, ng cattle,
And may mga taga Bukidnon din.